Inakala ng lahat na siya ay isang lonely derang loser na walang kaibigan o beach ngunit lahat ay nagbabago kapag siya ay itinapon sa isang off-brand Squid Game Island na may maraming tao kung saan kailangan niyang lumaban para sa kanyang kaligtasan. Si Ning ay isang hanggal na incel na may room temperature IQ at isang masamang kaso ng amnesia ngunit naisip niya na siya ay mas matalino kaysa sa pinagsamang Stephen Hawking at Einstein. Isang araw bigla siyang nagising mula sa isang bangungot sa isang madilim na lugar na walang ideya kung paano siya nakarating doon. Nagpupumilit na i-orient ang sarili narinig niya ang boses ng kakaibang babae na nagsasabi kung gaano siya kasaya nang makita siyang gising at binabalaan siya tungkol sa pader sa likod. Tulad ng sinabi niya na lumingon siya upang makita na ang dingding ay puno ng mga spike at ngayon ay gumagalaw patungo sa kanya agad siyang bumangon upang tumakbo sa kabilang panig at ang pader ay biglang huminto. Nagsisimula siyang magpanik habang naghahanap ng labasan ngunit sinabi sa kanya ng babae na wala itong silbi dahil hindi mabuksan ang pinto mula sa loob. Pilit niyang binubunot ang mga rehas mula sa bintana para makatakas siya sa ganoong paraan ngunit wala itong silbi at pagod na pagod siyang bumagsak sa lupa. Ang batang babae na si Jean mula sa kabilang panig ay nagsimulang umiyak na parang sanggol na nagsasabing dito sila mamamatay. Tinanong niya ito kung sino siya at kung ano ang gusto nito sa kanya ngunit nang tingnan niya ang butas at makitang biktima rin siya rito tulad niya humingi siya ng tawad. Sa gitna ng kanyang mga luha ay sinabi niya sa kanya na walang darating upang iligtas sila at ang matinik na pader ay lilipat patungo sa kanila bawat ilang minuto. Sinabi niya sa kanya na huminahon at hiniling sa kanya na gamitin ang palakol sa tabi niya upang buksan ang bintana at lumabas ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon na ngayong bintana sa kanyang tagiliran. Kaya't hiniling niya sa kanya na ibigay sa kanya ang palakol upang magamit niya ito para palayain ang sarili at pagkatapos ay iligtas siya sa susunod. Tumigil siya sa pagiyak at humiling sa malungkot na tono na ay pangako sa kanya na babalik siya para sa kanya. Biglang gumalaw ang mga pader mula sa kanyang tagiliran at nakiusap siya sa kanya na gawin ang pangako. Sa wakas ay gumawa siya ng isang kamatayang pangako at itinulak niya ang palakol sa butas ngunit hindi ito dumaan. Buong lakas niyang hinayla ito mula sa kanyang tagiliran ngunit hindi ito umubra. Kaya't tinanong niya siya kung maaari niyang palakihin ang butas mula sa kanyang tagiliran at hinaampas niya ang pader ng napakalakas para lamang mapagtanto na gawa ito ng gripate at hindi ito madaling masira. Siya ay sumuko at nagsimulang umiyak muli ngunit si Ning ay sapat na sa kanyang kalokohan at sinabihan siyang tumahimik upang makapag-isip siya ng maayos. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung paano siya napunta dito at sinabi niya sa kanya na wala siyang ideya maliban sa nakatulog siya sa subway at nang magising siya ay nasa isang bakal na kama. Sa sandaling sabihin niya na nakakuha siya ng ideya at sinabihan siyang durugin ang kama at ibigay sa kanya ang bakal. Bumangon siya at ginawa ang sinabi sa kanya binigay sa kanya ang bakal sa butas. Agad siyang pumunta sa bintana at binuksan iyon. Sa paglipas ng panahon ay nakatakas siya habang nagsusumamo sa kanya ang dalaga na huwag siyang iwanan kapag nagsimula ng sumara ang pader sa kanya. Habang lumilipis ang panahon ay naiisip niya kung paano siya naiwan ilang taon na ang nakakaraan sa kanyang paglalakbay sa hiking. Isa sa mga lalaki sa kanyang grupo ay nasugatan kaya dinala niya ito sa isang kuweba at tinulungan ang kanyang mga pinsala dahil ang kanyang ama ay isang doktor at natutunan niya ang mga bagay na ito mula sa kanya. Dumating ang iba pa niyang grupo at hinayla siya palabas para lihim na makipag-usap sa kanya. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang umalis ng mabilis dahil sa snow ngunit tumanggi siyang sinabi na ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay nasugatan at hindi nila ito maiiwan. Narinig ito ng nasugatan na lalaki at sinigawan ang dalawa pang lalaki dahil sa pagtataksil sa kanya ng ganoon at sa huli ay iniwan siya ng dalawang lalaki at ang nasugatan na lalaki ay namatay habang sila ay umalis ng mag-isa. Lumipas ang mga araw at ginawa niya ang lahat para mabuhay silang dalawa at tumulong din sa sugat. Bilang kapalit ay sinubukan niya itong pasalamatan ng isang halik ngunit tinanggihan siya nito at nang bumalik siya pagkaraan ng ilang oras na kumuha ng pagkain ay nagulat siya nang makitang iniwan din siya nito. Sa ngayon ang tanging naiisip niya ay kung paano siya palaging pinagtaksilan ng mga lalaki sa nakaraan at nagsimulang umiyak muli sa pag-aakalang iniwan siya ni Ning ngunit sa kanyang pagtataka ay nabuksan niya ang kahoy na bubong at inalok ang kanyang kamay sa tulong. Hinawakan niya ang mga kamay nito at nakarating sila sa labas na humihingal. Bigla siyang niyakap ng wala sa oras at sinabi kung gaano siya kasaya na bumalik siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing nasa unang taon siya sa kolehiyo ng medisina bago siya nagtanong tungkol sa kanya ngunit hindi siya sumagot at hiniling sa kanya na tumingin sa paligid. Napagtanto nila na hindi pa sila ligtas at bumaba mula sa bubong na lumapag sa balkonahe ng isang parola.
Nakita nila ang isang metal na pinto sa sahig na humahantong sa isang underground tunnel at nagpas siyang subukan ito. Naunang bumaba si Ning at sinundan siya nito sa likod habang maingat silang bumaba gamit ang metal na hagdan. Habang pababa sila ay nakita niya na may ilang mga nawawalang hakbang at tumalon ng ilang hakbang pababa na humihiling sa kanya na gawin din ito ngunit siya ay masyadong natakot kaya sinabi niya sa kanya na siya ay mahuli siya. Tumalon siya at madali niya itong nahuli ngunit naging sanhi ito ng aksidenteng pagkadulas ng mga ito at nahulog sila mula sa hagdan patungo sa dagat. Habang nararamdaman niya ay nakakakuha siya ng parehong bangungot ng pagkalunod ngunit ginaising siya ni Jin at dinala siya sa ibabaw. Lumipas ang oras at wala pa rin siyang malay kaya dinala siya nito sa isang silid sa ibabang palapag ng parola. Tinitingnan niya kung may tao at binuksan ang ilaw para lang makakita ng nakakatakot na mukhang bangkay. Habang nakatitig siya rito ay takot na takot siyang nakarinig ng ingay sa likod at dahan-daang lumingon upang mahanap ang isang lalaking may kulay kahel na buhok na nagbabanta sa kanya gamit ang isang kutsilyo. Sinabihan siya ng lalaki na bumalik at ilagay si Ning sa lupa. Ginagawa niya ang sinabi sa kanya at nanginginig sa gulat habang papalapit ito sa kanya. Nagtatanong siya sa kanya ng mga pangunahing tanong at pagkatapos ay tungkol sa mommy na nakaupo sa tabi nila. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam tungkol dito at nahihirapan siyang paniwalaan. Sinabi niya sa kanya na baka tinanong niya si Ning at tinatakan siya sa daliri nito na gumising sa sakit. Tinanong niya si Ning kung kilala niya ang babae na sinagot niya na hindi niya kilala at si Jin ay nagsimulang umiyak na nagsasabi kung paano silang dalawa nakatakas mula sa cell bla bla. Nagbanta ang taong may kahel na buhok na si Zhang na sasaksakin sila ng kutsilyo kung hindi nila susundin ang kanyang mga alituntunin. Nang makitang halos patayin na siya ng kutsilyo sumigaw si Ning na hindi niya kilala si Jin at nagtataka siya kung bakit siya nagsisinungaling. Iniisip niya pabalik ang kanilang pagkahulog at ang kanyang pag-uugali na ngayon ay iniisip na may hindi nagdaragdag. Tinanong ni Jiang kung ano ang problema at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang pagkahulog ay maaaring nagdulot ng pinsala sa utak ni Ning at iyon marahil ang dahilan kung bakit wala siyang maalala. He tells her to shut up saying na hindi siya tanga para maniwala sa mga walang kwentang-kwento niya. Nagmamakaawa siya na palayain sila kapag malapit na niyang tapusin si Ning. Huminto siya at sumang-ayon sa kanya sa isang kondisyon kung ipapaliwanag niya sa isang salita kung bakit itataya ni Ning ang kanyang buhay upang iligtas siya. Nagsisimula siyang magpanik habang tumatakbo ang oras at muntik na niyang patayin si Ning. Bigla siyang nagtanggal ng kung ano at sinigawan siyang huminto bago magtanong kung gaano niya katagal kakilala ang kanyang pinakamatandang kaibigan. Nag-alinlangan siya bago sumagot na kilala niya ang kanyang kaibigan sa loob ng 25 taon mula noong tatlo siya sa isang bahay ampunan. Sinabi niya sa kanya na putulin ang kalokohan at pumunta sa punto. Sinabi niya na kung ang pagliligtas ng isa pang buhay ay nangangahulugan na ang isang tao ay dapat na kilalanin ng matagal ang ibang tao pagkatapos ay makatitiyak ba siya na ang kanyang mga kaibigan ay isa sa panganib ang kanilang buhay upang iligtas siya. Tumahimik siya at ipinagpatuloy niya na kung hindi iyon ang kaso posibleng mailigtas ng isang tao ang buhay ng iba kahit na hindi nila ito kilala. Bumangon siya at sinabihan siyang tumahimik ngunit bago itabi ang kutsilyo. Sinabi niya sa kanya na gagawin ng kanyang mga kaibigan ang lahat para sa kanya at mali siya ngunit inamin din niya na hindi ito totoo para sa lahat. Pagkaraan ng ilang oras pinaaralan ni Jin si Ning tungkol sa nangyari kanina at kung paano niya ito nailigtas. Hindi siya makapaniwala na ginawa niya talaga iyon at hindi niya maalala. Tinanong siya ni Jiang kung ano ang huling bagay na naaalala niya at sinabi niya sa pagbabasa ng isang Playboy magazine sa ika-5 klase. Sila ay sumuko at pumunta upang suriin ang mamaya. Napansin ni Jin na mahalumigmig dito at nagtanong kung paano posible para sa isang mommy na narito bago hinawakan ang mga braso nito na parang isang piraso ng candy. Sinuri niya ang braso nito at sinabi sa kanila na ang katawan na ito ay inilagay dito at sa tulong ng batang lalaki ay inilagay niya ang katawan sa sahig bago ito pinagmasdan. Nahulaan ni Jiang na baka isa itong marine bago pinunit ang damit nito. Laking gulat nila nang makitang may nakaukit na mga numero sa katawan na may posibleng kutsilyo. Nagtataka sila kung ano ang ibig sabihin ng mga numero ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi nito. Kaya sumuko sila sa ngayon at pinag-uusapan ang iba pang bagay. Nagtanong si Jin tungkol kay Jiang at sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho siya sa isang gang na pinamumunuan ng ilang Danchain. 3 araw na ang nakalipas ay tumatakas siya mula sa isang grupo ng mga punk sakay ng bangka upang matagpuan lamang ang kanyang sarili dito nang magising siya. Kwento din ni Jin at dito na lang daw siya nagising pagkatapos niyang umidlip sa subway.
Nagtataka ang dalawa kung ito ba ay gawa ng ibang gang o mga human trafficker, ngunit sinabi ni Ning sa kanila na hindi iyon at ang bilang na nakita nila sa katawan ay malaki sa lahat ng ito, bago idagdag na ang lahat ng ito ay tila isang uri ng laro. Pumayag si Jin at sinabi niya na hanggang ngayon ang lahat ay parang laro ng pagtakas at dapat silang maghanap ng mga pahiwatig. Sinabi ni Jiang na hinanap na niya ang lugar at nakita niya ang isang sumabog na hagdanan. Biglang napansin ni Jin ang isang scroll sa tainga ng mamaya at inilabas ito upang mahanap ang isang mapa na nakaguhit sa loob. Nakikita nila ang isang lugar na may markang X at gayon din ang parola kasama ang ilang iba pang mga lugar at simbolo. Mukhang nabigla si Ning at sinabi sa kanila na nakita na niya ang mapa na ito sa isang lugar ngunit hindi niya maalala. Sigaw ni Jiang sa kanya para mag-isip ng mabuti pero hawak niya ang ulo niya na masakit daw. Sinabihan siya ni Jin na huminahon at dinala si Ning sa isang ligtas na sulok at tinanong kung ayos lang siya. Sinasabi niya sa kanya na sa tuwing naiisip niya ito ay sumasakit ang ulo niya. Sinabi niya sa kanya na huwag ipilit ang sarili at aliwin siya. Hindi makita ang kanilang kalokohan, lumabas si Jiang para manigarilyo. Ang susunod na pupuntahan niya upang makita ang dalawa sa kanila na natutulog na malapit at ginising sila sa pamamagitan ng halos pagsipa sa kanila. Sinabi niya sa kanila na dapat silang umalis dito at pumunta sa lugar na may markang X sa mapa. Nasa sabik si Ning na parang may treasure hunt sila habang nagtatanong si Jin kung magandang ideya ba ito sa kanilang kalagayan, ngunit sinabi ni Jiang sa kanila na wala siyang pagpipilian at sila ay walang iba kundi ang kanyang mga alipin ngayon. Pagkatapos ay nag-impake sila ng kanilang mga gamit at pumunta sa kagubatan na sinusundan ang mapa. Biglang hiniling ni Jiang sa kanila na huminto at suriin ang lupa upang makahanap ng bitag na may dugo pa rin. Sinabi niya sa kanila na kung makakita sila ng isa pang hanay ng mga truck sa lalong madaling panahon pagkatapos ay dapat nilang takpan ang kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa na bilang kanyang mga alipin trabaho nila ang palihim na mangolekta ng pagkain at tubig. Ang dalawa ay agad na naghanap ng makakain tulad ng mga alipin nila at bumalik si Ning na may dalang kakaibang ligaw na prutas habang siya ay nangongolekta ng mga mushroom at herbs. Biglang lumabas si Jiang at pinatay ang isang cute na kuneho na nag-quote ng isang bagay tungkol sa survival of the fittest trap. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang kuweba na nalaman niya at nagpatuloy sa pagluluto ng karne. Kumain siya ng mag-isa at naiwan lamang ang mga prutas para sa Ning at Jin. Kapag tapos na siya ay inutusan siya na ayusin ang kanyang higaan gamit ang dayami na kanilang nakolekta. Bumangon siya at pumunta para gawin ang utos ng kanyang amo habang hinihiling niya kay Ning na kunin ang natirang karne dahil lalaki siya. Pagkatapos ay bumangon siya at pumasok sa loob ng kuweba na nagbabala kay Ning na huwag pumasok sa loob at magbantay. Habang inaayos niya ang kama ay inipit siya nito sa lupa at umiiyak siya bilang tulong. Narinig ito ni Ning mula sa labas at iniisip kung ano ang gagawin. Tumakbo siya sa loob ng kuweba at sinigawan si Jiang na huminto. Nagalit ito at sinipa niya si Ning sa lupa ngunit bumangon siya na nagsasabing hindi sila dapat gumawa ng masama sa isa't isa dahil sila ay isang koponan. Sawang-sawa si Jiang sa kanyang kalokohan ay sinuntok lang siya sa mukha at ibinato bago umalis. Halos gabi na at pumasok siya sa loob ng kagubatan para magkaroon ng oras sa akin. Napagpasyahan niya mula sa naunang pag-uugali ng mag-asawa na hindi sila kampa ng alinmanggang at nadismaya na na-lecture siya ng tanggang Ning na iyon. Bigla siyang nakarinig ng ingay na humihingi ng tulong at nagmamadaling pumunta sa kuweba upang makitang lumabas din ang mag-asawa upang suriin ang parehong. Hiniling niya sa kanila na sundan siya habang hinahabol niya ang mga pinagmumula ng ingay. Nakita nila ang isang lalaki na tila tumatakbo palayo sa isang tao at nakita ni Jin na malapit na siyang mahulog sa bitag ay nagpatuloy upang balon siya ngunit tinakpan ni Ning ang kanyang bibig at pinigilan siya sa paggawa nito. Ipinaliwanag ni Jiang na hindi nila nakikita ang humahabol sa lalaki at may kakaiba. Hinuhulaan niya na kung sino ang humahabol sa lalaking iyon ay marahil ang unang gumawa ng bitag at sa kanilang pagkabigla ay nakakita sila ng isang tribong lalaki na may palakol. Habang ang taong nahulog sa bitag ay namamahala upang bumangon ng buhay na may kaunting lakas, ang taong ito ng tribo ay pinapatay lang siya na parang baboy at hinihila ang kanyang katawan palayo. Pagkaalis ng lalaki ay sinabihan sila ni Jiang na dapat silang bumalik sa kuweba at humiga sandali. Sa loob ay nagpapahinga si Jin habang tinanong siya ni Ning kung bakit kaya ang lalaking iyon at kung isa siyang ganid. Si Jiang ay tumugon lamang kung paano niya malalaman at sinabi na ang lugar na ito ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Pagkatapos ay nag-alok siya na bantayan ang kuweba sa gabi at binalaan si Ning na panatilihin ang kanyang pagbabantay. Kinaumagahan ay lumabas ang mag-asawa upang kumuha ng pagkain at nadatnan ni Ning ang isang puno ng niyog.
Umakyat siya at inihagis ang niyog pababa para mahuli ni Jean ngunit biglang may daga na lumapit sa kanya. Nang makita niya ito ay sumigaw siya ng malakas at si Ning ay nagsimulang magpanik na baka may nakarinig sa kanya. Tumatakbo si Jiang sa pag-aakalang bumalik na ang ganid ngunit nang malaman niya ang katotohanan ay pinagalitan niya silang dalawa sa pagiging tanga at walang kwenta. Bigla siyang tumakbo palayo na nagsasabing kailangan niyang umihi at nag-alala si Ning. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang negosyo ay nakarinig siya ng mga yabag at natakot. Bago niya malaman ay may lumapit sa kanya at nagpakawala siya ng malakas na iyak at narinig ng bata ang pagmamadali upang tulungan siya. Pagdating nila ay nakita nila ang dalawang tribong lalaki na banihag siya at itinulak siya sa lupa. Lubhang gustong tumulong ni Ning ngunit sinabi sa kanya ni Jiang na ito ay masyadong mapanganib ngayon. Habang ang isa sa mga lalaki ng tribo ay kumukuha ng palakol upang tapusin ang mahirap na si JJ at ang batang lalaki ay nagpasya na ngayon na ang oras upang labanan. Nagmamadaling tumulong si Ning ngunit may bumaril sa lalaki gamit ang palakol sa kanyang ulo at napatay. Nang makita ito ay tumakas ang isa pang lalaki at mahigpit na niyakap ni Jin si Ning matapos siyang makita. May lumapit sa kanila at tumangala sila nang makita ang isang babae na may dalang baril na malamang ang nagligtas sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tracy na isang miyembro ng pulisya at sinabihan silang magmadali dahil maaaring bumalik ang mga ganid. Sinabi niya sa kanila na may kasama siya sa bangin at tinanong kung gusto nila na tuwang-tuwang sumang-ayon si Jean na nagsasabing mas marami ang mas masaya. Pinigilan siya ni Jiang at tinanong kung nakapunta na siya sa Hong Kong na sinagot niya na hindi pa. Sinabi niya sa kanya na hindi rin siya nakapunta sa ngunit sigurado siyang nakita niya siya sa isang lugar. Casual niyang itinanggi ito na baka may kamukha ito sa kanya ngunit medyo naghihinala na sa kanya ang grupo. Yumuko siya para tingnan ang sugat ng lalaki at nakita niyang binaril ito sa likod habang tinutukan niya ang ulo. Napansin niyang kakaiba ito dahil isa siyang champion shooter at walang paraan na hindi siya makaligtaan ngunit bago niya pag-isipan ang higit pang mga ganid ay bumalik at tumakbo ang grupo upang maiwasan ang kanilang mga palaso. Nagtago si Tracy sa ilalim ng hukay at nagsimulang bumaril habang hinihiling sa kanila na magtungo sa isang sapa sa kakahuyan. Dinala ni Jiang ang walang kwentang mag-asawa kung saan niya binanggit. Sila ay tumira at sariwa sa tabi ng pool na nagtataka kung bakit ang tagal ni Tracy upang makabalik. Sinabi ni Jiang na siya ay patay na o tumakas bago binalaan ang 200 beses na marami pang tao sa islang ito at kailangan nilang maging maingat. Sinabi niya sa kanila na huwag magsalita tungkol sa mapa o sa code na nakita nila sa katawan ng mommy sa sinuman. Sinabi ni Jean na pupuntahan niya ang sinabi ni Ning ngunit ang tulala ay nagsasalita ng ilang katarantiduhan tungkol sa pakikipaglaban sa klase at nagre-rank na parang nasa ilang video game bago sumang-ayon kay Jiang na magtrabaho bilang isang koponan na pagkatapos ay humiling sa lahat na gumawa ng isang death vow na sundin ang pareho. Sa isang dramatikong paraan ang tatlong panata na magsasama-sama at lumaban para sa kaligtasan ay hindi kailanman nagtataksil sa isa't isa kahit na ano. Sa sandaling iyon ay bumalik si Tracy at sinabi sa kanila na kailangan nilang umalis sa lugar na ito dahil wala na siyang maraming bala. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na sumunod habang papunta sila kung nasaan ang iba pa niyang kumpanya. Nang makarating sila sa lugar ay ipinakilala niya sila sa kanyang mga kaibigan na nagsasabi na sila ay inatake ng mga ganid at iniligtas niya sila sa pamamagitan ng pagpatay sa ilan sa mga ganid. Ang isa sa mga lalaki ay tinatawag siyang badass habang ang isa ay nagsasabi sa kanya na siya ay nag-aksaya ng mga bala sa pagliligtas sa mga estranghero. Nagalit si Jiang sa taong nagsabi niyan at pinagbantaan siya ngunit nakialam si Tracy at sinabihan silang tumigil sa pakikipag-away. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya at ng kanyang koponan na manatili sa kanila susundin nila ang kanyang mga patakaran at hindi sasaktan ng sinuman sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ngumisi si Jiang bago sumang-ayon sa kanyang mga alituntunin bago makilala ang iba. Nagpakilala rin sina Jean at Ning pero nagulat ang lahat nang sabihin niya sa kanila na grade 5 siya. Mabilis silang itinama ni Jean na nagkaroon ng trauma sa ulo si Ning at naaalala lamang niya hanggang siya ay nasa grade 5. Pagkatapos ay sinabi ni Tracy sa kanila ang natuklasan niya noong araw na iyon. Nakakita siya ng isang napakalaking architectural complex na mukhang masama at sinabi ng isa sa mga lalaki na dapat nilang tuklasin ito kaagad ngunit hindi sumasang-ayon ang isa pang lalaki na nagsasabing maaaring ito ang tagwan ng Savage. Ang isa pang lalaki ay sumang-ayon din dito at sinabi na dapat nilang iwasan ito hanggang sa makabuo sila ng isang matibay na plano. Tumawag sila para sa isang boto at ito ay isang tie sa Jiang na guluhin ang boto sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay unang kumaway at pagkatapos ay bumoto laban sa paggalugad sa lugar na iyon.
One of the guys accuses him for being unfair but he simply says he didn't break any rules, just used a loophole. Kaya sinabi ng lalaki sa kanila na tumawag sila para sa isa pang boto at nag-aalok na magbigay ng tseke na 10 milyong dolyar para sa sinumang pumanig sa kanya upang galugarin. Si Jiang ay nag-akusa ng panunuhol ngunit hindi siya sumasang-ayon sa pagsasabing ito ay katulad ng isang politiko na nangangako ng isang bagay kapalit ng kanyang pagkapanalo sa halalan dahil ginagawa niya ang lahat ng ito sa harap ng lahat at hindi ito inaalok ng pribado na ginagawa itong isang diskarte at hindi isang suhol. Nakangiting sabi ni Jiang na may diskarte rin siya at sinabihan ang mag-asawa na iboto siya. Kapag itinuro ng lalaking iyon na si Ishigaki na kulang pa siya ng isang boto, sinabi niya sa kanya na mula ngayon kung sino ang bumoto sa kanya ay mag-aalok siya ng 30 milyon. Itinuro ni Tracy na wala siyang ganoong uri ng pera kung saan sinabi niyang babayaran siya ni Ishigaki dahil gusto niyang maging masama ang boto sa kanyang paraan kaya hindi siya tutol na magbayad ng dagdag. Hindi nagtagal ay tumawag sila para sa isang boto at natural na nanalo si Jiang sa isa sa kanilang mga lalaki na lumingon sa kanyang tabi at hinihiling na magbayad si Ishigaki kung gusto niyang tuklasin nila ang malaking architectural complex. Kinabukasan pumunta silang lahat sa site at habang dumadaan sila sa kagubatan sinabi ni Jiang na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay kay Tracy ng pribado. She tells that he can do it itself but he insists that they go alone and when she still refused he goes and whispers something in her ear. Pagkatapos noon ay sinabihan niya siya na huminto at hinayla siya sa isang tabi upang pag-usapan ng pribado habang ang iba ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Bigla niya itong sinampal sa kanyang mga pisngi at bumalik sa grupo na nagsasabi na siya ay lumayo. Natatawa lang siya na nagsasabi na tama siya at babayaran niya ito. Tinanong siya ng grupo kung ayos lang siya ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang anuman at patuloy na naglalakad sa pagkabigo. Tahimik na sinusundan siya ng grupo habang inaakay niya sila sa complex at nakarating sila sa site pagsapit ng gabi. Lahat ay namangha nang makita ang napakalaking gusali at nakatayo doon na nakanganga. Tinanong ni Tracy si Ishigaki kung makikilala niya ang estilo ng arkitektura at sinabi niya na ito ay katulad ng Mayan pyramids. Kaya tinanong ni Jiang kung sila ay nasa Egypt ngunit sinabi niya na hindi sila makatiyak dahil ang mga pyramids ay bahagi ng maraming bansa bago maglista ng ilang mga halimbawa. Pumasok sila sa loob at bumaba sa tila walang katapusang bilang ng mga hagdan. Binalaan sila ni Tracy na mag-ingat at manatiling malapit sakaling bumalik ang mga ganid. Matapos ang tila ilang oras ay narating nila ang gitnang bahagi ng complex. Sinabi ni Jin kay Ning na takot siya dahil noong una ay akala niya lahat sila ay kinidnap o ano pero ngayon ay parang nasa ibang kontinente sila kasama ang mga kakaibang tao. Iniisip niya kung ang lahat ng ito ay isang uri ng laro ng katotohanan na pinilit nilang laruin. Simpleng sabi ni Ning na parang bata na baka nasa loob sila ng isang video game at napabuntong hininga siya habang iniisip kung ano ang gagawin sa walang kwentang amnesia patient na ang ikay isa na ngayong 5th grade kid. Nag-usap pa sila at hiniling niya sa kanya na manatiling positibo dahil ang lugar na ito ay minarkahan sa mga mapa na nangangahulugang papunta sila sa tamang direksyon. Tawa ng tawa ang dalawa at sinabing hindi na nila kailangang magtrabaho kung tatakas sila sa lugar na ito dahil mayroon na silang tseke na 30 milyon na kung saan maaari silang makaligtas sa buong buhay nila. Tinawag ni Tracy si Jiang at ipinakita ang ilang nasusunog na marka. Naramdaman niya ito at sinabing mainit pa ito, ibig sabihin ay may nagsindi ng apoy doon kanina lang. Ang iba ay nagtataka kung ito ay ang mga ganid ngunit sabi ni Ning ay hindi maaari dahil hindi sila marunong gumamit ng mga baterya, ibig sabihin ay may mga ibang tao din na kumakain doon at sinabi ni Tracy sa pagmamasid sa paligid na doon na rin sila nagpahinga. Sinabi sa kanila ni Ishigaki na dapat na silang pumasok sa loob ng pyramid upang tuklasin. Tumanggi ang isa sa mga lalaki na nagsasabing mas ligtas dito at sinabi sa kanila ni Jiang na dapat silang hatiin sa dalawang grupo. Ang isa ay papasok sa loob upang tuklasin at ang isa ay mananatili sa labas. Pumayag si Ishigaki sa isang kondisyon na hatiin niya ang koponan. Pangungunahan niya ang exploration team kasama si Tracy na pinapanatili silang ligtas at si Jin ay sasamahan para sa kanyang mga medikal na kasanayan habang ang isa pang lalaki para sa kanyang pisikal na lakas. The rest will stay out and if anything happen to the team inside then they will rescue them. Pagkatapos nilang makapasok sa loob ay tinanong ng taong may kahel na buhok si Jiang kung bakit hindi siya tumutol at nag-alok na makipagtulungan sa kanya na pabagsakin si Ishigaki para makuha nila ang lahat ng kapangyarihan. Ngumisi si Jiang at simpleng tumanggi na nagsasabing ayaw niyang makipagtulungan sa mga peste na tulad niya. Kapag ipinagpatuloy ng lalaking iyon ang kanyang kalokohan ay inilabas niya ang kutsilyo at pinagbantaan siya na hinihingi ang kanyang tseke.
Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay isang krimen ngunit sinabi sa kanya ni Jiang na wala siyang ebidensya at totoo sa kanya ang tanging posibleng saksi ay abala sa pag-ihi. Samantala ang ibang koponan ay pumasok sa loob at ginalugad ang mga inscription sa dingding. Sinabi ni Ishigaki na kailangan nila ng isang arkeologo upang ID code ito at magpatuloy. Habang patuloy silang nag-e-explore ay naiisip ni Jin ang sinabi niya kay Ning. Nilason niya si Jiang gamit ang kanyang hair clip nang subukan nitong samantalahin siya sa kuweba at kung hindi siya lihim na nagbigay ng antidote ay mamamatay siya sa loob ng 7 araw. Binalaan niya si Ning na ang panlunas ay magdudulot ng matinding pananakit kay Jiang habang nagpapagaling at nagtataka kung malapit na ang oras para doon. Katulad ng hula niya na nagsisimulang sumakit ang tiyan nito at hiniling kay Ning na bantayan ang lugar habang siya ay pupunta upang paginhawahin ang sarili. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang grupo ng bug ng mga ganid at nagsimula silang tumakbo sa gulat. Hindi nakayanan ni Jiang ang sakit na napahawak sa kanyang tiyan at bumagsak sa lupa. Biglang naalala ni Ning ang sinabi ni Jin kanina at tumakbo siya papunta sa kanya habang pinupuntirya ng mga ganid si Jiang na nagpupumilit na manatiling malay. Siya ay umabot sa oras at binuhat siya sa kanyang balikat patungo sa kaligtasan. Nakahanap ng switch ang taong kulay kahel na buhok at hinayla ito para sa isang pinto upang palihim na manika mula sa itaas at dahan-daang isinara. Si Ning ay nagmamadaling kasama si Jiang habang ito ay nagsasara at unti-unting nakapasok sa loob ng hindi nadudurog ang kanilang mga ulo. Napabuntong hininga sila sa takot ng mapagtanto nila na ngayon ay hindi na sila makalabas at marinig ang ingay ng kabilang koponan ay bumalik upang suriin. Pinasalamatan ni Jiang si Ning sa pagliligtas sa kanyang buhay at pinagalitan ng ibang lalaki dahil halos ikulong sila sa labas. Sinabi ng lalaki na siya ay natakot at nagkaroon ng mas kaunting oras upang mag-isip kaya't isinara niya ang pinto sa gulat at si Ishigaki ay sumang-ayon din na nagsasabi na ito ang tamang tawag. Tinanong sila ni Ning kung paano sila lalabas at sinabi niya sa kanila na sa ngayon ay hindi nila sinasayang ang kanilang lakas sa pag-aalala tungkol dito at tumuon sa paggalugad ng higit pa marahil sa paghahanap ng isa pang labasan. Biglang napansin ni Jin ang isang purple na pasa sa mga braso ni Ning at pinagmasdan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo ni Jiang at pinutol ang braso nito ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ang kutsilyo sa takot na sinasabing hindi siya dumudugo at nahawahan ng malubhang uri ng neurotoxin. Siya pagkatapos ay nagsimulang umiyak ng malungkot na nagsasabi na kung ito ay kumalat sa kanyang puso ay siya ay mabilis na mawawala at may natitira na lamang mga 10 oras. Nakiusap si Jiang sa kanya na gumawa ng isang bagay dahil siya ay nasa ganitong kondisyon dahil iniligtas siya nito mula sa mga ganid. Lalo pang umiyak si Jin na gustong-gusto niya itong iligtas pero walang gamot dito at wala siyang magawa. Bumangon si Jiang kahit na siya ay nasa matinding sakit at ipinahayag na siya ay lalabas at kukuha ng lunas mula sa mga ganid. Nagsisimula siyang kumatok sa pinto na para bang bubuksan iyon. Sinabi ni Ning na ayos lang siya sa ngayon at dapat silang maghanap ng isa pang labasan para makalabas sila at may handa ni Jin ang gamot. Sinabi ni Ishigaki sa lahat na sa kanilang lahat si Ning ay tila may pinakamahusay na survival instinct sa kabila ng walang ibang kasanayan o espesyalidad at lahat sila ay umaandar. Bumaba sila sa isang hagdanan at narinig nila ang pag-agos ng tubig sa malapit. Habang papunta sila ay pinagmamasdan nila ang pader at sinabi ni Tracy na basa ito na ibig sabihin ay maaaring mayroong underground stream sa malapit. Bigla nilang napansin ang liwanag na nagmumula sa kabilang dulo ng hagdan at iniisip kung labasan iyon. Ngunit nang makarating sila doon ay laking gulat nila nang makitang ito ay isang pasilyo na nakalubog sa tubig at ilang mga haligi lamang ang lumulutang. Napahawak si Ning sa kanyang ulo na nagsasabing masakit na naman ito at nakita na niya ang lugar na ito dati. Maya-maya lang ay may narinig silang sumisigaw para humingi ng tulong at nagtataka kung may iba pa ba bukod sa kanila sa loob. Jiang points out na ang ingay kung nagmumula sa tubig at pumunta upang suriin. May nakita silang 4 na tao sa tubig at ang isa sa kanila ay tila walang malay. Humihingi ng tulong ang lalaking may hawak sa walang malay na lalaki at sinabing maaari pa niya itong hawakan. Tinanong ni Ishigaki kung sino sila kung paano sila nakapasok sa tubig at sinabi ng lalaking dilaw ang buhok na kagaya din nila na biglang dumating dito at sasabihin na sana ang ibang ngunit ang lebel ng tubig ay nagsimulang tumaas. Nakikiusap siya sa kanila na tumulong at nag-aalok na sabihin ang lahat kapag nakalabas na sila. Nang makitang nag-aalangan pa sila ay sinabi niya na ang propesor sa kanyang mga bisig ay maaaring basahin ang mga sinulat ng ganid at alam din kung saan ang labasan. Sinabi sa kanila ni Jiang na dapat nilang iligtas ang grupong ito at kumuha ng lubid mula kay Jin ngunit napakalayo nito para itapon.
Ang isa sa mga lalaki ay nag-aalok na gawin ito dahil siya ay mas malakas kaysa sa iba at itinali ang bato sa lubid na sinisiguro ito bago itapon sa tubig. Sinalo ito ng dilaw na ulo at lahat ay nagsasama-sama upang hilahin ang grupo sa ibabaw. Pagkaraan ng ilang oras pinamamahalaan nilang ipagpatuloy ang grupo at ailatag ang propesyon sa lupa. Ang dilaw na ulo ay nagpapasalamat sa kanila sa pagliligtas sa kanya at sa kanyang kaibigan ngunit hindi ito pinansin ni Ishigaki na humihiling sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang dilaw na ulo ay nagsasabi na siya ay si Andre, isang mersenaryong Ruso na ngayon ay miyembro ng organisasyong militar ng Israel. Ipinakilala ng pangit na mataba ang kanyang sarili bilang si Ding, isang artisan, at si Ning ay nasa sabik na parang batang nagsasabing mahilig siya sa sining. Ipinakilala ng batang babaeng Kayumanggi ang kanyang sarili bilang si Cherry, isang may bahay mula sa New Zealand. Pagkatapos ay itinuro ni Andre ang lalaking nakahiga sa sahig at ipinahayag na siya ay isang dalubhasa sa sinaunang sibilisasyon at nababasa ang mga inscription sa dingding. Sinuri siya ni Tracy at iniulat na normal ang kanyang paghinga kaya lang siya ay walang malay at magiging maayos pagkatapos ng ilang pahinga. Sinabi ni Jiang na wala silang oras para doon at hiniling sa kanya na gisingin siya. Ang propesor ay bumangon na umuubo at sinabi na ang labasan ay nasa isang lugar lamang dahil ayon sa mga inscription kapag naabot nila ang pinakamataas na punto ay dapat na mismong lalabas ang pinto. Nagtataka kung ito ay nasa kisame ngunit sinabi ni Ishigaki na napakaraming mga haligi dito at kung mahanap nila ang pinakamataas pagkatapos ay makikita nila ang pinto. Tinanong ni Jin kung paano sila nakarating doon dahil malayo ito sa ibabaw at hindi sila marunong lumangoy hanggang doon. Sinabi sa kanila ni Andre na hindi na nila kailangan at ipinaliwanag na may 4 na pasukan sa silid na ito na nagbubukas at nagsasara sa mga tiyak na oras. Kapag bumukas ito, tumataas ang level ng tubig at ang bawat haligi doon ay may plataporma, ibig sabihin ay kailangan nilang lumangoy sa isang plataporma at pagkatapos ay maghintay para sa isa pang pagbabago sa antas ng tubig bago lumangoy sa isa pa. Sinabi ng propesor na kahit na naisip na nila ito, hindi pa rin nila alam kung aling haligi ang pipiliin sa panahon ng pagpapalit ng tubig. Pinag-uusapan nila kung lumangoy lang sila sa pinakamataas na haligi kapag tumaas ang tubig ngunit sinabi sa kanila ni Andre na ang tubig ay dumarating sa napakalakas na puwersa at hindi nila ito magagawa. Sumangayon ng propesor at ibinunyag na sinubukan na nila iyon at nabigo ng kaawa-awang sa kanya na natama ng lakas ng tubig sa ulo at nalunod sana kung hindi dahil kay Andre. Habang nagsasalita sila ay bumukas ang mga pasukan at mas maraming tubig ang lumalabas na lumulubog sa karamihan ng mga haligi. Sinabi sa kanila ni Andre na mayroon silang 10 minutong agwat sa pagitan ng bawat pagbuhos ng tubig at sinabi sa kanila na kailangan nilang malaman kung aling haligi ang pipiliin bago ang susunod na pagbuhos. Sinabi ni Ning na ito ay napakasimple at dapat silang pumunta sa isang tuwid na linya na nagpapaliwanag na mayroong maraming mga haligi doon at dapat silang magsimula sa 2 haligi sa isang direktang linya sa harap nila. Ang propesor ay tumitig sa kanya sa gulat na parabang siya ay isang baliw na henyo at sinasabi sa iba na siya ay ganap na tama. Pinaplano nila ito na sa susunod na 5 minuto ay tataas ang tubig sa unang haligi at sila ay lalanggoy doon at ang mga susunod na haligi ay lahat ay 10 metro ang taas kaysa sa iba kaya kailangan nilang maghintay ng 2 pagbuhos upang makarating sa susunod na haligi at iba pa. Ibig sabihin sa loob ng 1 oras dapat nilang marating ang tuktok na haligi. Sila ay nahahati sa mga grupo na may pinakamalakas na umakyat sa mga haligi at hinihila ang mahina gamit ang lubid ng paisa-isa. Ang orange na ulo ay nangangatuwiran na ang huling mahayla ay mas nasa panganib at nagmumungkahi na sila ay gumuhit ng palabunutan upang magpasya sa pagliko ngunit si Jin ay hindi sumasang-ayon na sinabi na kung ang pinakamahina tulad ni Ning ay nasa huli kung gayon hindi siya makakarating. Dito lang niya sinasabi na wala siyang pakialam kung mamatay si Ning at nagalit si John at sinipa siya na inilabas ang kanyang kutsilyo. Sina Andre at Tracy ay parehong hinayla siya pabalik at itinutok ang kanilang mga armas sa kanya. Binalaan siya ni Ishigaki na huwag saktan ng sinuman sa mga kasamahan sa koponan at sinabi na wala silang anumang pagpipilian ngunit upang gumuhit ng maraming upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng kung sino ang hinayla. Sa kasamaang palad nakuha ni Cherry ang numero 8 ibig sabihin siya ang huling pupunta at si Tracy ay pupunta upang aliwin siya ngunit si Ishigaki ay nakipagpalit sa kanyang alok na huling pumunta habang siya ay nauuna. Nagpasalamat siya sa kanya at nagsimulang isagawa ng grupo ang plano. Kapag ang tubig ay umabot sa kanilang ibabaw nagsimula silang lumangoy kasama si Andre na unang umakyat sa susunod na haligi. Pagkatapos ay inihagis niya ang lubid at tinulungan ni Ishigaki si Cherry na hawakan ito. Pagkatapos ay hinayla siya ni Andre sa itaas habang si Jiang at ang isa pang lalaki ay kusang umaakyat.
Sunod nilang hinayla si Tracy at nagpatuloy sa iba. Ngayon ay si Jin na ngunit hiniling niya kay Ning na mauna at susunod. Dalawa na lang ang natitira, si Fatas at si Ishikagi. Habang hinihila nila ang mataba ay nakarinig sila ng panginginig at napagtanto na magsisimula na ang susunod na pagbuhos. Pagkatapos ng matinding pakikibaka ay hinayla nila siya pataas na naiwan lamang si Ishigaki at bago pa maihagis ni Andre ang lubid ay nagsimulang bumuhos ang tubig at nagsimulang magpanik ang grupo, ngunit kahit papaano ay nahawakan ni Ishigaki ang lubad. Pilit siyang hinihila ng grupo laban sa agos ng tubig sa ilang sandali. Nagpahinga sila ng ilang oras at pinag-usapan ang lugar. Sinabi ng propesor na ang arkitektura na ito ay itinayo ni Guilin para sa pagsubok ng lakas at tapang. Ang iba ay nagtatanong kung ano iyon at ipinaliwanag niya na ito ay matatagpuan sa South America, isang misteryoso at sinaunang sibilisasyon. Sinabi niya na sa kasalukuyan ay walang talaan ang lugar na iyon at alam niya lamang ito dahil pinag-aralan ito ng kanyang propesor. Ang mga Guilin ay ang mandaragit ng Maya at tanging sa literatura ng Mayan ay may mga talaan ng mga ito. Nagtanong si Ishigaki kung ang ibig sabihin nito ay nasa South America sila at sinabi niya na ito ay lubos na posible bago banggitin na ang isang lugar na halos katulad nito ay nakadokumento sa sinaunang panitikan ng Mayan. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang mga karakter sa dingding na nagsasabing ito ay wikang Guilin at binubuo lamang ng 20 alpabeto. Tinanong ni Ning kung ang mga ganid na iyon ay sinaunang Guilin na sinabi ng propesor sa kanila na hindi. Siya ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kung ano ang kanyang natutunan na ang mga Guilin ay napakatalino at ang ilan ay nagsasabing sila ay walang kamatayan. Nagtinginan ng lahat sa isa't isa dahil sa gulat at nagtataka kung paano sila napunta dito. Nagtanong si Ishigaki kung paano natalo ng Mayan ang mga Guilin noon, ngunit ang malungkot na tugon ng propesor na hindi nila ginawa isang araw ang isla at ang mga Guilin na naninirahan dito ng misteryoso. Biglang sumakit ang ulo ni Ning at sinabi niyang narinig na niya ito sa kung saan ngunit hindi niya maalala. Inaalo siya ni Jin na huwag mag-alala dahil malapit na silang makalabas at makakahanap ng lunas para sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang susunod na pagbuhos at nagsimula silang lumangoy sa susunod na haligi at katulad ng nakaraang oras na nakarating sila sa tuktok gamit ang lubad. Binabati nila ang isa't isa para sa pagtutulungan ng magkakasama at pagbutihin ito. Biglang napansin ng mataba ang isang gate at tinuro ang iba. Nagtataka ang propesor kung paano ito naging posible dahil hindi pa sila nakakarating sa pinakamataas na punto. Inulit niya ang sinabi ng inscription na ang makaabot sa pinakamataas na haligi ay ipapakita ang bakana sa altar. Sinabi niya na ito ang tunay na labasan at idinagdag ni Ning na kung makarating sila doon ay mayroon lamang silang 5 metro na akyatin o kailangan nilang maghintay para sa susunod na pagbuhos upang lumangoy doon. Sinipi ni Andre ang ilang kasabihang Ruso at sinabing pinakamahusay na manatili sila sa orihinal na plano. Sumasang-ayon din si Ishigaki na nagsasabing posible kahit na ito ang tunay na labasan ay maaaring hindi ito bumukas hanggang sa maabot nila ang pinakamataas na punto. Gayunpaman itinuro ni Ning na sa oras na maabot nila ang pinakamataas na platform ay darating ang isa pang pagbuhos na magpapalubog sa kasalukuyang kabilang ang pinto. Sumasang-ayon silang lahat na sa pagbuhos na ito ay magiging imposible na makarating sa exit. Binanggit ni Tracy na ang pasilyo kung saan sila pumasok ay mamasa-masa, ibig sabihin ang tubig ay tiyak na napunta doon sa ilang oras at dapat na umikot. Hinuhulaan ni Ishigaki na kapag ang tubig ay dumating sa isang tiyak na antas, isang istruktura ng paagusan ay dapat isaaktibo. Sinabi ni Tracy na makarating muna sila sa mataas na platform at idinagdag ni Andre na kung ito ang tunay na labasan pagkatapos ay lalangoy sila mula doon upang marinig ang asap. Sumangayon silang lahat sa plano at tumungo sa mataas na entablado kung saan unang nakarating doon si Andre. Inanunsyo niya na may gate doon at sinimulang hilahin ang iba pataas. Noong umaakyat si Zhang sa platform tulad ng kanina ay hindi sinasadyang natapilok siya at nahulog na naging dahilan ng pagkahulog ng isa pang kasama niya. Sigaw ni Andre sa kanila na mabilis na umakyat pabalik at hinayla muna si Cherry sa platform. Nang makita niya ang pinto ay natulala siya sa paglipat nito at napansin ang isang impresyon ng kamay. Si Tracy habang umaakyat ay nakita niyang hahawakan niya ang pinto at sumisigaw na huwag gawin iyon. Pero huli na ang lahat at pinindot niya ang pinto dahilan para mabaligtad ito at pumunta siya sa kabilang side. Biglang bumukas ang gate sa ibabang platform at lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay pumunta sa itaas at pinag-usapan ang isyu at nagtataka kung ano ang nangyari kay Cherry habang ang pinto sa ibabang platform ay ganap na binauha.
Plano nilang hanapin ang pinto at iligtas siya, ngunit sinabi ng propesor na hindi ito magiging posible dahil binanggit sa mga inscription dito na kapag ang isa sa mga mandirigma ay nagsakripisyo lamang ay magbubukas ang pintuan sa altar. Gulat na gulat sila kung ano ang susunod na gagawin at sinabi ni Ishigaki sa kanila na ang pinto sa ibaba ay dapat na ang tunay na labasan habang binuksan nito ang pangalawang pagdaan ni Cherry sa pintong ito. Kinu-question nila ang propesor kung paano sila makakarating doon dahil lubog na ang tubig at sinabi niya sa kanila na pagkatapos pindutin ang pindutan ay hindi natataas ang tubig, ibig sabihin hanggang sa susunod na pagbuhos ay maa-activate ang drainage system at bababa ang tubig. Ang isa pang lalaki ay nagbibigay ng ideya na dahil siya ang pinakamabilis na manlalangoy ay mauuna siyang makarating doon at isecure ang lubid sa isang ligtas na lugar at lahat sila ay makakapit dito upang lumangoy doon. Lahat sila ay sumang-ayon na walang ibang pagpipilian at pumunta sa plano. Habang nag-activate ang drainage system, lumilikha ito ng vortex at mahigpit silang kumapit sa lubid upang mapanatili ang balanse. Nagpupumigla si Fatty na kumapit sa lubid at halos bumigay sa dahan-daang pagkadula sa kawalan ng malay. Habang nag-iitim siya ay iniisip niya kung gaano siya kalubha na binyo-bully noong bata dahil sa pagkautil. Sa pagkakataong iyon ay dumating si Master at binigyan siya ng pag-asa na nagsasabing siya rin ay may pagkautol ngunit wala na. Ito ay dahil siya ay nagsumikap palagi upang mapagtagumpayan ito at pinayuhan siya na gawin din ito. Dahil sa alaalang ito hindi siya sumuko at hindi binibitawan ang lubid, hawak ito para sa kanyang mahal na buhay. Sa wakas ay nakarating sila sa entablado at sumugod sa pintuan. Dinala sila nito sa isang madilim na pasilyo at nakakita ng kakaiba. Sinuri ito ng propesor at sinabi na ito ay balat ng ahas at kung ihahambing sa balat ay dapat na 100 taong gulang na ito. Tumingin si Ishigaki sa paligid at nakita ang mga kalansay ng tao na nakalatag sa paligid na nagsasabi na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Biglang nagsimulang magdaldaw sining at sinabi ni Jean na mataas ang lagnat niya kaya kailangan nila siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Tinulungan siya ni Andre na buhatin siya nang biglang hiniling ni Tracy sa grupo na tumingin sa unahan at nahanap nila ang altar, ngunit walang nagpapahiwatig na kumain sila ng mas malapit sa labasan. Nagmamadali si Jiang upang maghanap ng anumang mga pahiwatig para sa paglabas sa kabila ng mga protesta ng iba. Sumunod din sa kanya ang iba at nakarating sa taas ng altar kung saan may nakita silang gate. Binabalaan ng propesor ang lahat na mag-ingat dahil maaaring may mga bitag at pumunta upang obserbahan ang mga inscription sa dingding. Tinanong ni Jiang kung ano ang ibig sabihin nito at nabasa niya ito na nagsasabing ang mga tao ay minsang nagtaksil sa mga Diyos kaya isinumpa sila ng mga Diyos at mula noon ang mga tao ay kailangang magbigay ng sakripisyo sa Diyos ng sawa. Pagkatapos basahin ay hiniling niya ang isang tao na humiga sa altar at ginawa iyon ni Tracy. Habang nakahiga siya ay nagsimulang bumukas ang gate at malapit na itong madaanan ni Jiang, ngunit pinigilan siya ng propesor na sinasabing ang altar ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga Diyos at ang ritual ay nangangailangan ng sakripisyo. Upang ipakita, hiniling niya kay Tracy na bumangon at kapag ginawa niya ang gate ay agad na nagsasara. Sinabi niya na para mabuhay ng iba ang isa sa kanila ay dapat isakripisyo ang kanilang sarili at maiwan. Ang isa pang lalaki ay nagtatanong kung maaari silang maglagay ng bato sa altar para mabuksan ang gate at lahat sila ay sumang-ayon na subukan. Ang bawat isa ay naghahanap ng isang malaking bato at tinawag ni Fatty ang lahat na nagsasabing nakakita siya ng ilang mga bato. Ang isa pang lalaki ay pumunta para buhatin ang isang malaking bato, ngunit habang pinupulot niya ito ay gumuho ito sa ilalim ng kanyang mga kamay at siya ay napaatras dahil sa impact. Tinutugunan ng propesor ang grupo na ang bato dito ay napakatagal na at nalatag na kaya't wala silang paraan upang ilipat ito. Pumunta si Jiang sa mesa at kinatok ito gamit ang kanyang kutsilyo na nagsasabing solid ito, ngunit hindi niya ito maigalaw mag-isa. Sinabi sa kanila ni Ishigaki na wala silang pagpipilian ngayon kundi ang mag-iwan ng isang tao. Ang dilaw na ulo ay nagsasabi na ito ay malinaw na si Ning ay dapat iwanan dahil siya ay may sakit at si Jin ay hindi sumasang-ayon sa kanya. But he keeps on insisting, saying that Ning is anyhow useless as they can't sure if they will get the cure or not and they don't know what lies outside. Gayunpaman sumang-ayon din si Ishigaki na ikinagulat ng lahat. Nagpa siya silang tumawag para sa isang boto at ang resulta ay maiiwan si Ning, ngunit si Jiang ay bumunot ng kutsilyo na nagsasabing ang sinumang magdesisyon na saktan si Ning ay kailangang makalusot muna sa kanya. Hiniling ng dilaw na ulo kay Andre na ibaba si Ning, ngunit tumanggi siyang sabihin na bilang isang sundalo ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay nilapitan ni Jiang ang dilaw na ulo at pinalo ang tae sa kanya na nagsasabing siya ang dapat na maiiwan.
Ang iba ay hindi nagrereklamo at sa huli ay iniiwan nila siya upang makatakas sa pintuan. Tumakbo sila sa madilim na daanan na nag-iisip kung nasa tamang daan ba sila. Habang tumatakbo sila ay iniisip ng propesor kung paanong si Jiang ay may mahusay na pagkaunawa sa psikolohiya at kung paano iniisip ng lahat na alam na walang nagustuhan ang dilaw na ulo at ginamit ito sa kanyang kalamangan. Mukhang alam din niya na hindi makikialam si Tracy maliban kung gusto niya itong patayin. Saktong nahanap nila ang exit door at itinulak ito para tuluyang makalabas. Lahat ay nagagalak at nagpapasalamat sa isa't isa. Buong Jin ay tumingin sa paligid upang makahanap ng mga halamang gamot para sa paggawa ng lunas. Sinabi niya na kadalasan ang lunas ay nasa tabi ng lason at sa makatuwid ay maaaring nasa isang lugar na malapit sa pugad ng ahas. Inihiga nila si Ning sa lupa habang sinusuri siya nito na nagsasabing nagiging matatag na siya at kailangan ng magpahinga ng kaunti. Kinuha ni Jiang ang tulong ni Andre para magbuhat ng mga bato para makabalik sila at iligtas ang dilaw na ulo habang ang iba ay nahati para gawin ang iba't ibang gawain. Si Fatty at ang isa pang lalaki ay maghahanap ng pagkain. Babantayan ni Tracy ang lugar habang si Ishigaki at ang propesor ay gagawa ng mga armas gamit ang mga sanga ng puno. Samantala ang dilaw na ulo ay nagising sa altar at napansing wala na ang lahat. Sa sandaling siya ay bumangon ay nagsasara ang labasan at siya ay nagsimulang umiyak sa takot na kumatok sa pinto na para bang ililigtas siya nito. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa likuran at may nakita siyang malaking bagay na lumabas mula sa likuran at sumisigaw ng tulong. Sa labas ay tuluyang nagising si Ning at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa kanila na masakit ang kanyang ulo kaya sinabihan siya ni Ishigaki na magpahinga. Habang nagpapatuloy sina Andre at Jiang sa kanilang gawain ay narinig nila ang mga dilaw na ulo na sumisigaw para humingi ng tulong at iniisip kung may nangyaring kakilakilabot sa loob. Samantala sinabi ni Jin kung gaano siya natutuwa na gumana ang gamot nang bumangon si Ning at umupo. Bigla nilang nakita si Fatty na sumusugod sa kanila at sa likod ay may humahabol na malaking sawa na nakakamatay. Lahat sila ay nagmamadaling patungo sa kaligtasan habang si Tracy ay dumarating na parang Tarzan at binaril ang ahas na iniligtas ang mataba. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa isa at sinabi ni Fatty na nahulog siya sa isang bangin habang tumatakbo. Ang ahas ay patuloy na humahabol sa kanila ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Jiang sa oras at sinipa ito palayo. Galit na bumangon ang ahas at inatake siya ngunit naiwasan ito at hinampas ang ulo nito gamit ang kanyang kutsilyo. Inalog siya ng ahas at nahulog siya mula sa bangin. Nagsimulang umiyak si Ning at tatakbo na sana sa kanya ngunit pinigilan siya ni Ishigaki na sinasabing may lawa sa ibaba kaya siya ay mabubuhay. Sa sandaling iyon ay umatras ang ahas at iniisip nila kung ito ay dahil ito ay mabigat na nasugatan. Pababa sa bangin nakaligtas si Jiang sa pagkahulog at sinugod ang isa pang lalaki mula sa lawa. Habang nagpapasalamat siya kay Jiang may napansin siya sa braso niya at itinuro ito. Puputulin na sana niya ang higanteng linto mula sa kanyang braso ngunit sinabi ng isa pang lalaki na hindi niya magagawa iyon at kailangan ng apoy. Kaya kinuha niya ang kanyang lighter at sinunog ito na nagsasabing natakot siya. Sa pagkakataong ito gayunpaman isa pang linta ang dumampi sa balikat ng isa pang lalaki at tinanggal niya ang kanyang kamiseta. Nagulat si Jiang nang makitang napakaraming linte sa buong katawan niya at isa-isang pinapatay ang mga ito. Nagpasya silang hanapin ngayon ang iba bago nila makita ang kanilang sarili sa ilalim ng mas maraming linta. Biglang nagsimulang lumipad ang mga purplish na bula sa paligid nila at sinabihan siya ng ibang lalaki na itago ang kanyang mga kamay ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Jiang at sinimulan niyang sandutin ang mga bula. Naglalabas ito ng matamis na halimuyak at ang dalawa ay biglang bumagsak sa lupa. Samantala ang iba pang grupo ay dumaan sa kagubatan at nakahanap din ng mga purplish na bula. Binabalaan ni Jin ang iba na huwag hawakan ito at na ito ay nakakoagulated mula sa miasma sa lambak. Noon lang napansin ni Ning si Jiang at ang isa pang lalaki sa lupa at nagmamadaling lumapit sa kanila. Napansin ni Fatty ang mga marka ng dugo sa likod ng kabilang lalaki ngunit sinabi ni Jin na linto lang iyon walang dapat ipag-alala sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumangon ang dalawa at magiliw na binati ni Ning si Jiang. Ang grupo ay nagtitipon at tinalakay ang mga kamakailang pangyayari. Ang dilaw na ulo ay tiyak na nahaharap sa kamatayan at ngayon ay iniisip nila kung ano ang gagawin. Iminumungkahi ni Ishigaki na maghanap sila ng pagkain dahil hindi sila nakakain ng kahit ano sa buong araw. Biglang bumaril ang isang palaso malapit sa kanila at nakita nilang napapalibutan na naman sila ng mga ganid. Nagtatanggol sila habang papalapit sa kanila ang mga ganid at isinali ng propesor ang kanilang mga sinasabi.
Tila pinakiusapan sila ng pinuno ng ganid na manatili muna at nagpasya ang propesor na ito na ang oras para makipag-ayos. Tinanong ng pinuno ang propesor kung paano niya nasasabi ang kanilang wika habang ang grupo ay nagtataka kung paano nagagamit ng pinuno ng mga ganid ang kanilang wika. Tinanong ng pinuno kung ano ang koneksyon nila sa lalaking may isang mata na nakakapagsalita rin sa Guilin at laking gulat ng propesor na may ibang nakakaalam ng wikang ito bukod sa kanya. Pinagbantaan siya ng pinuno na magsalita o kakainin at sinabi ng propesor na hindi siya sigurado kung sino ang sinasabi ng pinuno. Sinabi ng propesor na natutunan niya ang wika mula sa kanyang propesor na namatay maraming taon na ang nakalilipas ngunit noong siya ay nabuhay siya ay isang taong may isang mata. Habang naglalakad ang grupo ay tinatalakay nila ang mentor ng propesor na nakakuha ng double degree sa archaeology at medicine. Sinabi ni Ning kay Jiang na ang kanyang braso ay nagiging at pinag-uusapan nila kung dinadala sila ng mga ganid sa kanilang kanlungan. Sinabi ni Jiang na sinuri niya ang mapa at ang lugar ng mga taga-nayon ay matatagpuan sa parehong paraan na kanilang dinadaanan. Pagkatapos ay ibinulong niya kay Ning na sa tamang panahon ay sabay silang tatakas. Tinanong ni Fatty ang propesor kung paano posibleng pumunta dito ang mentor noong matagal na siyang namatay. Sinabihan sila ng propesor na imposible dahil hindi siya umalis ng France ng matagal bago siya namatay at alam niya ito dahil halos araw-araw siyang nasa tabi. Sinabihan siya ni Tracy na huwag masyadong mag-alala at tumuon sa gawain. Nang marating nila ang lugar ng ganid ay nakita nila ang maraming mga taong iyon na nagsisitakbo sa kanilang buhay. Sinabi ni Fatty na natatakot siya ngunit sinabihan siya ni Ishigaki na ngumiti at kumilos ng normal. Sinabi sa kanila ng pinuno ng mga ganid na kung mapagaling nila ang kanilang ama ay maaari na silang pumunta kung hindi ay kakainin nila ang kanilang buong nayon. Sinundan ni Jian at ng propesor ang pinuno ngunit sa sandaling makita niya ito ay sinimulan niyang minumura kung paano pagagalingin ng isang babae ang kanilang ama at papatayin siya nito. Sinabi sa kanya ng propesor na si Guolan ay may malakas na persepsyon sa pagiging superior ng lalaki kaysa sa mga babae na ipinagbabawal na gumawa ng anuman maliban sa pagiging may bahay. Sinubukan ng propesor na ipaliwanag sa pinuno na si Jian lamang ang makakapagpagaling sa kanyang panganay na anak ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at pinagbantaan sila. Maya-maya ay dumating ang isa pang ganid na may isang kamay lamang at may sinabi sa pinuno. Isinalin ng propesor na hinihiling niya sa pinuno na hayaan itong subukan ni Jian. Kaya tuluyan na silang pumasok sa loob at nakita ang maraming ganid na nagpapahinga. Sinabi ni Rai sa propesor na ang matandang lalaki ay mas mahusay ang kanilang wika kaysa sa pinuno. Sinabihan siya ng propesor na tumahimik at tumahimik habang papalapit sila sa pinuno. Matapos suriin siya ng matagal na panahon sa wakas ay na-diagnose ni Jian na ang hepe ay may malaria at sinabi sa grupo na ang mga taong may malaria ay magdurusa sa iba't ibang komplikasyon tulad ng amnesia. Tinanong ni Ishigaki kung ano ang paggamot at sinabi niya na ang paggamot ay simple. Kailangan nilang panatilihin siyang hydrated bigyan ng quinine ng pasalita na maaari nilang i-extract mula sa puno ng cinchona. Ang balat nito ay ang pangunahing hilaw na materyal ng pagkuha ng quinine. Sinabi ni Ishigaki na ang punong ito ay karaniwang tumutubo sa madilim at mahalumigmig na rainforest na lugar. Dahil nasa South America sila dapat ay nasa rainforest malapit sa kanila. Sinabi sa kanila ng propesor na pumayag ang hepe na ipadala ang tatlo sa kagubatan upang maghanap ng mga halamang gamot habang ang iba ay nananatili rito bilang mga bihag at kung hindi sila babalik na may dalang gamot bago sumikat ang araw ang iba ay papatayin. Napag-usapan nila at nagkaroon ng conclusion na dapat talaga maging bahagi si Jian sa tatlo dahil siya lang ang makakakilala. Susunod na sasamahan siya ni Tracy para panatilihin siyang ligtas at ang pangatlo ay si Andre na humihingi ng kutsilyo kay Jian. Sinabihan siya ni Ning na ibigay ang kutsilyo dahil hindi naman nila ito kakailanganin at pumayag siyang ibigay ang kutsilyo kay Andre. Maya-maya ay tinanong ni Ning si Jian kung magiging okay ba ang tatlo ngunit sinabi lang niya na hindi niya alam bago magdasal sa Diyos. Ang propesor ay tumitingin sa higit pang mga inscription at sinabi na ang mga ganid na ito ay sumasamba kay Gulanaga bilang kanilang Diyos at sa tuwing may malaking pagsiklab ng malaria sila ay walang magawa at natatakot sa kamatayan. Tinawag nila itong sumpa ng mga Diyos at nang mangyari ito ay dinala nila ang mga infected sa altar bilang mga handog kay Gulen ngunit 10 taon na ang nakakaraan ay isang grupo ng mga sundalo ang pumatay at nakulong sa mga taong ito. Naglaho silang lahat sa ilang bulkan hanggang isang araw ang isang mata na lalaki na sa tingin nila ay master ng propesor ay lumabas ng bundok na buhay. Nakilala niya ang Gulen at pinagaling din niya ang mga ito. Kaya naman nang makita ng ganid ang isa sa kanila na nagsasalita ng lengguwahe ay binuhay nila ang mga ito upang mapagaling nila ang hepe.
Dito raw nanatili ang isang mata na lalaki sa buong buhay niya at naging bahagi ng kanilang komunidad. Ganyan kaunti sa mga ganid ang nakakaalam ng kanilang wika at isang araw ay nawala ang isang mata nang dumating ang mga misteryosong barko sa lupaing ito. Samantala si Gian at ang iba ay naghahanap ng puno sa gitna ng ulan. Tinanong ni Andre kung ano ang hitsura nito at inilarawan ni Gian na dapat ay nasa 5 hanggang 15 metro lamang ang taas nito at mukhang espesyal. Like from far can see the mix of green and red. Biglang sumigaw si Gian na nakahanap siya ng isa at hinabol nila ito. Samantala sinabi ng propesor na posibleng hindi patay ang kanyang tagapagturo at tinanong ni Ishigaki kung paano ito posible dahil nakapunta siya sa kanyang libing. Sinabi ng propesor na ang gawaing arkeolohiya ay nangangailangan ng maraming pera at suporta mula sa bansa at ang Gulen ay hindi gaanong sikat. Kaya't naputol ang pagsasaliksik hanggang sa isang araw ay muling binuksan ng kanyang tagapagturo ang proyekto at nang tanungin niya siya kung sino ang nagpopondo sa proyekto sinabi ng kanyang tagapagturo na ito ay isang pribadong organisasyon kung saan siya ay may kasunduan at pinananatiling lihim ang iba pang detalye. Bahagi ng kasunduan ang donasyon ng dugo pagkatapos ng kamatayan. Kaya naman hindi sinunog o inilibing ang bangkay at sa halip ay kinuha ng organisasyon. Ngunit ngayon ay hinala niya na ang kanyang tagapagturo ay buhay at maaaring pekain ang kanyang kamatayan sa kanyang kaalaman sa medisina. Naalala niya na 2 taon bago ang kamatayan ng mentor ay binisita niya ito at natagpuan ang kanyang aso na nakahandusay sa lupa at nang sabihin niya sa kanya na wala siyang masyadong nakikitang pag-aalala. Sa halip ay nag-inject siya ng isang bagay sa aso at sinabi na ang modernong gamot ay maaaring makontrol ang buhay at kamatayan habang ang aso ay kumikilos pabalik na mukhang perpekto. Sinabi niya sa kanya na siya ay nag-eeksperimento sa isang gamot na maaaring peking kamatayan at nang tanungin kung bakit sinabi niya lamang para sa kasiyahan. Nang marinig ang lahat ng ito ay nakakuha si Ning ng ideya at sinabi na ang sagot sa pagkamatay ng kanyang tagapagturo ay ang susi sa kanilang kasalukuyang problema kung bakit sila dinala dito. Tinanong niya kung sino ang mahiwagang organisasyong iyon na nag-sponsor ng peking gamot sa kamatayan at sino ang mga sibilisadong tao na nauna sa kanila at kung ano ang ginawa nila sa bulkan. Kailangan muna nilang pagalingin ang hepe upang makaalis sila sa lugar at pumunta sa bulkan dahil doon lang nila makikita ang lahat ng mga sagot na ito. Samantala si Jin at ang iba ay kumukuha ng balat ng puno para ihanda ang gamot nang biglang itinutok ni Tracy ang baril sa tabi ni Andre at pinaputukan. Lumingon siya upang makita ang ilang kakaibang nilalang na umalis at sinabi niya na sasalakayin siya nito. Sigaw ni Jin sa kanila na tumingin kung saan siya nakaturo at mas marami silang nakikita sa mga malaunggoy na nilalang sa paligid nila na may pulang mata. Bumalik sa kuweba ang mga ganid ay dumating at kinuha ang iba bagamat hindi pa pagsikat ng araw at si Fatty ay nakiusap sa kanila na sinabi na si Jin at ang iba ay babalik na may dala ng gamot. Kapag dinala sila ng mga ganid sa lugar ng kanilang pagbitay si Fatty ay umiiyak sa takot at ang kanyang pantalon. Sinabihan ng propesor ang isa na maging matapang dahil ang mga ganid na ito ay sumasamba sa katapangan at papatayin ang mga duwag. Tapat sa kanyang salita ang isa sa mga ganid ay kinaladkad si Fatty palayo upang maisakatuparan. Pero buti na lang bumalik si Jin at ang iba pa. Maya-maya ay kumakain silang lahat at nagising ang buong mataba na sumisigaw na patay na siya. Inihanda ni Jin ang gamot at binigay sa hepe na unti-unti nang gumagaling. Pinasalamatan siya ng pinuno at sinabing ituturo niya sa kanila ang lunas para hindi na nila kailangang isakripisyo ang sinumang tao pagkatapos nito. Ang matanda ay nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang mata na lalaki ay hindi nagturo sa kanila ng lunas ngunit siya ay mas mabait. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang ruta ng paglabas mula dito hanggang sa bundok. Tinanong niya siya tungkol sa mga nilalang na parang unggoy sa kakahuyan at sinabi niya sa kanya na pinalaya sila ng mga sibilisadong tao na nauna sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung sila ay makagat ng mga unggoy na iyon sila rin ay magiging katulad nila. Nang maglaon ay sinabi niya ang lahat ng ito sa iba pang grupo at sinabi ng propesor na ito ay lampas sa anumang agham na kanyang nakita o narinig. Iminumungkahi ni Ning na ang mga unggoy na ito ay maaaring resulta ng mga eksperimento na ginawa ng pribadong organisasyon para sa paglikha ng immortalidad. Ang propesor ay nakaramdam ng pagkagulat at pagtataksil sa mga kakayahan ng kanyang tagapagturo na inaliw siya ni Ishigaki. Ang bawat isa ay nagpasya na suriin ang bundok upang makahanap sila ng sagot sa lalong madaling panahon. Kinabukasan si Jiang ay nangingisday kasama ang mga ganid at nahuli ang isang maliit na isda habang tinuturuan ni Jin ang matanda kung paano gamutin ang sipon at ubo. Nang makita ni Jiang ang matandang naninigarilyo ay humingi sa kanya ng tubo ngunit sinabi ng matanda na baka ito ay masyadong malakas para sa kanya.
True to his words, he passed out with just one sniff dreaming about beautiful girls. Tumawa ang matanda at sinabing madyay gising siya sa gabi. Nang maglaon lahat sila ay sumama sa mga ganid sa kanilang mga kasiyahan at nagsasaya, ngunit sa sandaling magkaroon sila ng alak ay laking gulat nila nang makitang ito ay masyadong malakas at mainit. Nalasing si Jin sa isang higop at tumatawa ang pinuno na hinihiling na magsaya silang lahat. Tinanong siya ni Ishigaki kung maaari ba siyang mag-ayos ng isang gabay upang matuklasan nila ang bulkan bukas at ang matanda ay nag-aalok ng kanyang serbisyo. Nakita ni Andre ang mga ganid na may laban sa archery at nagpas siyang lumahok. Ang pinuno ay nag-aalok sa kanya ng pana ng isang mata na lalaki kung siya ay nanalo at kung hindi siya ay hinihingi niya ang kanyang sombrero bilang kapalit. Ang laban ay magsisimula at ang pinuno ay mauna sa tamang pagpuntirya sa log. Sumunod si Andre at bago magsimula ay hinugot niya ang kanyang sombrero na nagpapakita ng mahabang buhok na parang babae at ibinigay ito sa pinuno na nagsasabing kahit sino ang manalo ay maaari niyang makuha ito. Pagkatapos ay bumaril siya gamit ang crossbow at madaling tumago sa pana ng pinuno. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang sombrero mula sa kanyang bulsa at isinuot ito upang matakpan ang kanyang buhok. Sa gabi sa wakas ay bumangon si Jiang at lumabas upang makita ang lahat na nagsasaya. Bigla siyang nakarinig ng ingay at sinundan ito upang makita ang mga zombie na unggoy na sinasaktan ng isa sa mga ganid. Sumigaw siya para humingi ng tulong at dumating si Ming sa oras upang bigyan ng babala na pinupuntirya siya ng mga unggoy. Dumating din ang pinuno at si Andre na pinagbabaril ang mga unggoy gamit ang kanilang mga palaso. Nang pumunta si Jin upang tulungan ang nasugatan na ganid, tumigil ang matanda at sinabing huli na ang lahat dahil malapit na siyang maging mga unggoy. Binuhat ng pinuno ang nasugatan na ganid na katawan at pinuputol ito bago ilibing, kaya kahit na maging zombie monkey siya ay hindi siya makakalabas. Ngunit bago pa ito magawa ng pinuno ay nagising ang sugatang ganid at kinagat ang kanyang kamay bago tumakas. Kapag ang iba ay tumatakbo at nagtanong tungkol sa kanyang kamay, sinabi niya sa kanila na siya ay nahulog at nasaktan. Hinahanap ng iba pang mga ganid ang mga nasugatan habang si Jin naman ay nakabenda sa kamay ng pinuno. Sinabi niya sa kanya na ang sugat ay mas mukhang isang sugat ng kutsilyo kaysa sa gasgas at siya ay umiwas. Sinabi ni Ishigaki na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon patungo sa bulkan at sinabi na nakakolekta siya ng maraming pagkain kasama si Andre ng sapat para sa isang linggo. Tinanong ni Ming ang matanda maliban sa kanya kung may iba pa bang nasugatan ng mga unggoy na zombie at sinabi niya sa kanila na ang iba ay namatay lahat kasama ang kanyang anak. Siya rin ay nahawa, ngunit agad na pinutol ng lalaking may isang mata ang kanyang kamay bago pa man siya makatalikod. Kaya naman siya buhay ngayon. Kinabukasan ay nagpasalamat ang grupo sa mga ganid nang sila ay patungo na sa bulkan at ang matanda ay humingi ng paumanhin dahil sa hindi niya nagawang samahan tulad ng kanyang ipinangako. Nakarinig sila ng mataong tunog at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanila ng matanda na may bagong hepe na binibilang ngayon at inaanyayahan silang sumali. Ngunit kapag nagatubiling sila ay nagiging takot siya at hindi sila binibigyan ng pagpipilian. Sa seremonya ay nakita nila ang dating pinuno na sinasaksak ang sarili upang kolektahin ang isang mangkok ng kanyang dugo at iniinom ito ng pinuno upang maging bagong pinuno. Biglang tumawa ang matanda na parang baliw na nagsasabi na kung ang isang tao ay kumain ng organ ng zombie monkey ay nagiging mabilis ang impeksyon at agad silang lumingon. Ibinunyag niya na ang pinuno ang gumawa nito sa kanyang anak at ngayon ay naghiganti siya sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa pinuno. True to this, ang leader ay agad na lumiko at naging zombie monkey. Nagtakbuhan ang lahat sa gulat habang ang matanda ay tumatawa na parang psycho na may luha sa mga mata. Tumakas si Fatty at ang propesor sa kagubatan na humihingal sa pagod. Nagtataka sila kung ano ang nangyari sa iba habang silang lahat ay naghiwalay sa gulat. Sinabi ng propesor na kung pupunta sila sa bulkan ay maaaring makilala nila sila. Bigla silang nakarinig ng ingay at natakot sa takot pero sining lang. Pinag-uusapan nila ang sitwasyon at nakarinig ng mga yabag kaya nagtago sila sa likod ng mga palumpong. Nakita nilang tinatakbuhan ito ni Jin at sasalubungin sana siya, ngunit hindi sinasadyang natapilok siya sa mga lubid at maya-maya lang ay sumunod ang mga ganid. Sumangayon ang mga ganid na huwag siyang patayin dahil tinulungan niya sila sa kabila ng utos ng kanilang pinuno. Itinuro nila siya sa direksyon ng bulkan at hiniling sa kanya na pumunta ng mabilis. Hindi nakikita ng tatlo si Ke sa labas ng kanilang hideout hanggang mamaya dahil hindi naman ito garantiya na ililigtas sila ng mga ganid tulad ni Rin. Pagkaalis ng mga ganid ay lumabas sila at nakakita ng maliit na mapa na may ruta patungo sa bulkan at nag-usap. Mamaya pumunta sila sa dalampasigan at nagpasya na doon magpalipas ng gabi dahil hindi pupunta doon ang mga ganid.
Habang nakaupo sila at nag-uusap ay biglang may naalala si Ning sa nakaraan. Siya ay itinapon sa barko ng ilang mga lalaki at isang lalaki ang nagmamakaawa sa kanya na bumalik at iligtas siya. Nang makabalik siya sa bangka ay wala na ang mga lalaki at humingi siya ng tawad sa kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas ang lalaking iyon. Nag-aalala si Fatty at ang propesor at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Siya ay nagkamalay at sinabi sa kanila na siya ay bumabalik sa kanyang alaala. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalampasigan at napagmasdan na lumiliit ito. Sinabi sa kanila ng propesor na ang tubig ay gumagalaw at kailangan nilang umalis kaagad. Habang tumatayo sila ay nakakita sila ng mga buwaya at sinabi ni Ning sa kanila na pinakamahusay na maghintay sila hanggang sa bumagsak ang tubig. Gayunpaman natakot si Fatty at tumakbo palayo sa gulat na naging sanhi ng paghabol sa kanya ng mga buwaya. Nagawa niyang makatakas at tumakbo sa kagubatan at makahanap ng lubad. Bigla niyang nabangga si Jiang na naninigarilyo at pinatahimik siya. Tinanong niya si Fatty kung nasaan ang iba at pagkatapos niyang marinig ang katotohanan ay naasar siya na tumakas si Fatty na tinalikuran ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya ay dumating ang isang grupo ng mga zombie monkey at pinalibutan sila. Hiniling ni Jiang kay Fatty na bumalik sa dalampasigan habang pinapanatili niya rito ang unggoy. Bago siya paalisin bagaman binyantaan niya si Fatty na tulungan ang iba lalo na si Ning bago humarap sa mga unggoy. Bumalik si Fatty sa dalampasigan at nahanap ang propesor at si Ning na nakasabit sa isang puno upang takasan ang tubig at buwaya. Sinabihan siya ni Ning na itali ang isang bato sa lubad at umakyat sa susunod na puno. Pagkatapos niyang umakyat ay hiniling sa kanya ni Ning na ihagis ang lubad at sinalo ito. Itinatali nila ang bawat dulo ng lubad sa magkabilang puno at ginagamit ito sa pagtawid. Nauna ang propesor ngunit napagtanto niyang humihila pababa ang lubad kaya nagmamadaling umalis at tumalon sa kabilang panig. Umakyat si Ning sa lubad at tumawid ngunit sinusundan siya ng mga buwaya at muntik na siyang makuha nang siya ay bumaba. Sa kabutihang palad si Jiang ay nanggaling sa kung saan at inaatake ang buwaya ngunit napansin nilang lahat ang kanyang mga mata at napagtanto na siya ay nahawahan din. Nagpasalamat ang propesor sa kanya ngunit hiniling sa kanya na huwag sumunod ngunit sinabi ni Ning sa kanya na maaaring magkaroon ng isang panluna sa lab kung saan maaari nilang gamutin si Jiang dahil hindi siya ganap na nagbago. Kinabukasan ay unang nakita ni Jin ang bulkan at susugod na sana doon ngunit biglang may nakita siyang galing sa likuran at sumisigaw ng tulong. Naririnig ng lahat ang kanyang pag-iyak at sumugod patungo sa ingay ngunit si Ishigaki lamang at ang isa pang lalaki na ngayon ay kumakain na parang mga sakam na baboy. Dumating sina Atak at Andre sa pinangyarihan ngunit gayon din ang mga unggoy. Tumakbo sila palayo sa kanila at sa kabutihang palad ay nakatakas sila sa sobrang hingal. Sinabi ni Tracy na mayroon na lamang siyang mga libreng bala kaya kailangan nilang mag-ingat. Sinabihan sila ni Jin na kailangan nilang bumalik at kunin ang supply ng pagkain dahil masisira ang bulkan. Iminumungkahi ni Ishigaki na hatiin ng pangkat ang kanilang mga responsibilidad upang matiyak ang kahusayan habang nangongolekta ng pagkain at mga supply. Nagtatalaga siya ng mga tiyak na gawain sa lahat. Si Jin ang may pananagutan sa pangangalap ng mga damong mahalaga para mabuhay. Si Andre ang namamahala sa pagtiyak ng seguridad ng grupo. Ang isa pang lalaki at si Tracy ay inatas ang maghanap ng pagkain. Kapag naitalaga na ang mga tungkulin ng grupo ay nagtatakda upang isakatuparan ang kani-kanilang tungkulin. Tahimik na nagdadasal si Jin para sa kaligtasan ni Ning. Nag-aalala tungkol sa mga hamon na maaaring harapin niya na samantala ay nakatagpo ng maraming latian na humaharang sa kanyang dinadaanan at nagpasya na ang pag-akyat sa isang kalapit na bangin ay maaaring maging isang mas mahusay na pagpipilian upang makahanap ng isang paraan pasulong. Si Fatty at ang propesor ay nagpasya na panatilihin ang isang ligtas na distansya mula kay Jiang dahil sila ay natatakot na siya ay ganap na lumiko at atakihin sila. Iminungkahi ng propesor na maghiwalay sila upang maiwasan ang karagdagang panganib ngunit tumanggi si Ning at nagpasyang manatili kay Jiang. Naalala niya ang unang pag-uusap nila ni Jin kung saan tinanong niya ito tungkol sa pagtulong sa mga estranghero na nangangailangan at ang mga pangako nila sa isa't isa. Para sa kanya si Jiang ay parang kapatid at hindi maiisip ang pag-iwan sa kanya. Sa huli ang propesor at si Fatty ay sumang-ayon na magkasama dahil ang paglalakbay ng mag-isa sa mga kakilakilabot na sitwasyon ay tila masyadong mapanganib. Samantala tinanong ni Andre si Jin kung paano niya nagawang tumawid sa latian at ipinaliwanag niya na nang siya ay tumuntong sa latian ay lumitaw ang mga ganid at naghagis ng mga bato upang gabayan siya sa mas ligtas na landas. Tawa siya ng tawa sa kwento nito na nakakatuwa at medyo hindi kapanipaniwala. Lumingon si Jin kina Andre at Tracy na nagtatanong tungkol sa sarili nilang mga karanasan sa pagtawid sa latian.
Ipinaliwanag ni Andre bilang isang batikang sundalo na hindi ito mahirap para sa kanya dahil nakaranas siya ng mga katulad na hamon sa panahon ng mga combat mission. Si Ishigaki bilang isang mahilig sa palakasan ay nagbabahagi kung paano niya matalinong gumamit ng mga tabla na gawa sa kahoy at puno ng baging upang lumikha ng pansamantalang skyboard na nagpapahintulot sa kanya na tumawid ng madali. Habang ang grupo ay nagtitipon ng mga pagkain at mga halamang gamot na kanilang nakolekta ay itinuro ng isa pang lalaki na si Andre ay tila may nararamdaman para kay Tracy na nag-aalinlangan at hindi naniniwala dito, ngunit ang isa pang lalaki ay iginiit na ituro kung paano ginawa ni Andre ang kanyang paraan upang protektahan siya sa panahon ng pag-atake ng unggoy. Nagulat siya sa paghahayag na ito, naalala niya ang isang misyon noong nakalipas na mga taon nang siya ay bahagi ng Interpol operation na nagtatarget sa isang multinational drug cartel. Sa panahon ng misyon ay tinambangan siya at kinailangang patayin ang isang mersenaryong Ruso na nagngangalang Eric Ivanov. Pagkatapos ay itinuro ni Ishigaki na ang apelyido ni Andre ay Ivanov din na nagpapataas ng mga hinala ni Tracy at nagsimula siyang magtaka kung si Andre ay may kaugnayan kay Eric. Iniisip niya sa kanyang sarili na manatiling mapagbantay dahil ang mga kakayahan ni Andre ay isang bagay na hindi niya maaaring maliitin. Samantala ang ibang grupo ay umaakyat sa bangin at tinahak ang daan patungo sa bulkan. Nag-aalala pa rin si Ning kay Jin matapos niyang marinig ang sigaw niya kanina at nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Sa daan ay nadiskubre nila ang food bag na naiwan nina Andre at Tracy. Ang pagtuklas na ito ay naghihinala sa kanya na ang panganib ay maaaring nakaabang sa unahan at binanggit ang pagdinig ng mga putok ng baril sa latian kanina. Pagkatapos ay itinuro niya ang bulkan at hinihimok ang grupo na kumilos ng mabilis upang makahanap ng mga antidote dahil lalo siyang nag-aalala tungkol kay Yang at nais niyang matiyak na mapapagamot siya sa lalong madaling panahon. Sa pag-abot ng grupo ni Jin sa bulkan ay halos hindi na makayanan ang matinding init. Binabalaan sila ni Andre na kapag mas mataas ang kanilang pag-akyat ay magiging mas mainit ito. Iminungkahi ni Jin na magpahinga muna sila para magpahinga at uminom ng tubig. Gayunpaman sa panahon ng kanilang pahinga na pagtanto nila na si Ishigaki ay nawawala at naalarma, nagsimula silang tumawag para sa kanya. Nagpasya si Andre na hanapin siya ng mag-isa, ngunit maya-maya lang ay narinig nila ang boses ng isa pang lalaki na tumatawag para mawala rin siya. Naghinala si Tracy kay Andre na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman naputol ang kanilang pagtatalo nang marinig nila ang sigaw ni Jin at nagmadali silang tulungan itong matagpuan siyang nakulong sa kumunoy. Nagawa nilang hilahin siya palabas at sa hindi kalayuan sa pinangyarihan ay nakita nilang walang malay si Ishigaki. Dumating din ang kabilang grupo malapit sa bulkan at siyang ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at pagkataranta na nagpupumilit na makasabay sa grupo. Hinihikayat siya ni Ning na manatiling malakas at iminumungkahi na maligo sa mainit na tubig sa malapit upang matulungan siyang gumaling. Napansin ng propesor ang masaganang geothermal resources sa lugar na ikinagulat niya. Gayunpaman habang nag-shower ang propesor ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan sa kabila ng init at mabilis na lumala ang kanyang kondisyon. Naghinala si Ning na maaaring magkaroon siya ng talamak na malaria at naalala niya na si Jin ay may mga halamang gamot na kailangan para sa paggamot at nagpa siyang mahanap ang kanyang grupo sa lalong madaling panahon. Samantala si Jin ang nag-aalaga sa walang malay na si Ishigaki at ang grupo ay nauubusan na ng supply ng pagkain dahil hindi niya sinasadyang nahulog ang kanilang kahon ng pagkain sa tubig. Nagpasya sina Andre at Tracy na maghanap ng pagkain, ngunit ang iba ay nagpumilit na sumama sa kanila na sinasabi na ang naunang payo ni Ishigaki na huwag iwanan si Tracy na mag-isa kay Andre. Tiniyak sa kanya ni Tracy na hindi na kailangang mag-alala at umalis kasama si Andre. Sa ibang lugar nakita ni Ning at Fatty ang isang mansanas na lumulutang sa tubig na nagpapaniwala sa kanya na ang grupo ni Jin ay maaaring nahihirapan sa kakulangan sa pagkain. Kalaunan ay natuklasan ni Tracy at Andre ang isang gawang taong lagusan sa loob ng isang kuweba at sinundan nila ito upang humanap ng isang tawiran na patungo sa tila isang pasilidad ng pananaliksik. Nagdesisyon na mag-imbestiga pa, naghiwalay sila at nakahanap si Tracy ng electric breaker. Binuksan niya ito at pumasok sa pasilidad. Sa loob niya ay nadiskubre niya ang isang underground power station at biglang sumara ang pinto sa likod niya at lumitaw ang isang lalaki sa isang construction vehicle na umaatake sa kanya. She manages to hide and escape his attacks, thinking na si Andre ang umaatake sa kanya. Nang marinig ang kaguluhan, sina Fatty at Ning ay sinundan ang mga tunog patungo sa pinangyarihan. Samantala nakarinig si Andre ng mga putok ng baril at nagmamadaling pumunta sa ingay habang patuloy na nilabanan ni Tracy ang umaatake na nagpaputok sa kanya.
Nag-away ang dalawa sa pag-aakalang sila ang umaatake sa isa't isa at dumating si Ning sa tamang oras para pigilan sila. Itinigil niya ang laban sa pamamagitan ng pagbabante na aaksayahin ang pagkain sa kanyang kamay kapag hindi titigil ang dalawa ngayon. Napagtatanto ang kahalagahan ng pagkain ay huminto sila sa pagtatalo at pag-atake sa isa't isa. Samantala si Jin ay naghihintay na magising si Ishigaki at kapag ang ibang lalaki ay labis na nagugutom binigay niya sa kanya ang kanyang huling mansanas na nagsasabing mas kailangan niya ito kaysa sa kanya. Kinakain niya ang kalahati ng mansanas at iniipon ang natitira para kay Ishigaki. Nang makita niya ito ay naging emosyonal siya at sinabing ito ay isang mabait na lalaki at sinabi niya sa kanya na tinuruan siya ng kanyang lolo na Buddhist na maging mabait sa iba. Hindi nagtagal ay dumating si Ning at ang iba pa sa lugar na may dalang pagkain. Pinakain nila si Ishigaki na wala pa ring malay at sinabi ni Ning kay Jin ang tungkol kay Yang na dahan-daang lumilingon sa zombie monkey at sa propesor na tila may sakit na talamak na malaria. Nag-aalala ang lahat tungkol kay Yang at sa virus. Iminumungkahi ni Ning na gamutin muna ang propesor ngunit nagpasya si Jin na sumama sa kanya at Andre upang tulungan ang parehong mga pasyente. Ang tatlo ay tumungo sa kuweba kung saan iniwan ang mga pasyente ngunit natagpuan silang nawawala at nagmumungkahi si Andre na maghiwalay upang maghanap. Pagkaraan ng ilang sandali nakakita sila ng kutsilyong naiwan ni Yang at pinaghihinalaan ni Ning na ang mga pasyente ay dinala sa isang pasilidad ng pagsasaliksik at nagpasyang magsama-sama at magtungo doon. Sa cave officer si Tracy ay tila problemado habang nakatingin sa kanyang baril at ipinaalam ni Ning sa grupo ang tungkol sa mga nawawalang pasyente at ilang sandali lang matapos magising si Ishigaki. Ipinaliwanag ni Jin kung nasaan sila at sinuri ang kanyang pulso. Nangangako siyang babayaran siya sa pagtulong sa kanya ngunit iginiit niya na siya ay isang mahusay na manlalaro ng koponan. Napansin niya na iba ang ugali ni Ning at naaalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang matagumpay na software engineer. Sa kabila ng kanyang mga nagawa pakiramdam niya ay walang silbi ang teknolohiya at kayamanan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nakarating ang grupo sa isang geothermal power plant at nabigla sa advanced construction nito. Napagtanto nila na ang naturang pasilidad ay mangangailangan ng suporta ng gobyerno at itinuro ni Ishigaki na kailangan nilang hanapin ang daungan para sa transportasyon ngunit masyadong mapanganib na hanapin ito ngayon. Sa halip ay nagpasya silang galugarin muna ang lab. Sa loob ay natuklasan nila ang isang patay na mananaliksik at mga supercomputer at namamahala siya sa pag-hack sa isa at pag-access ng limitadong impormasyon. Nagtalaga siya ng mga gawain sa grupong nagpapadala kay Tracy, Jin at Fatty upang maghanap sa biochemical area. Pagdating nila doon ay nakita nila ang mga zombie na unggoy sa mga lalagyan at isang antidote. Kahit na si Fatty ay natakot at naghihintay sa labas. Samantala sina Ning Jin at Andre ay nag-explore ng isa pang seksyon at nakahanap ng mga spacesuit at military ID card. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap nag-aalala sila tungkol sa pagkakasangkot ng gobyerno sa mapanganib na pagsasaliksik sa immortalidad na ito. Ang ibang lalaki ay nagsimulang sumama ang pakiramdam dahil sa isang psikolohikal na karamdaman na na-trigger ng stress at naalala niya ang pagkawala ng kontrol sa isang laro ng basketball taon na ang nakakaraan at natatakot na mangyari muli ito. Kasunod ng mga tagubili ni Ishigaki ay tumungo siya sa ibang lugar na minarkahan bilang isang restaurant. Samantala ang pangkat ni Jin ay bumalik na may dalang panlunas habang ang grupo ni Ning ay nakahanap ng isang silid na may mga kalansay na nakaupo sa isang restaurant na parang bigla silang namatay habang kumakain. Sinuri ni Andre ang katawan at natuklasang hindi ito kasing edad ng iba pang mga bangkay at nakita ni Ning ang isang card sa bulsa ng patay na nagpapakitang siya ay isang supervisor sa pasilidad ng pananaliksik na nagngangalang Yaso. Ginagamit nila ang card upang i-unlock ang iba pang mga pinto at makahanap ng isang notebook sa kanyang bulsa ngunit ang mga pahina ay nawawala. Biglang may narinig silang tao sa labas at si Andre naman ay nag-check habang sinusuri ni Ning ang libro at may nakitang nakasulat sa huling pahina. Samantala si Jin ay nabigo sa mga eksperimento na isinagawa sa mga tao habang ang isang figure ay nanunood sa kanila mula sa likod ng isang haligi. Sinabi ni Tracy kay Jin na sa mundong ito tanging ang makapangyarihang bagay at ang mahihirap ang pinagsasamantalahan. Ang figure sa likod ng haligi ay naghagis ng granada sa koponan. Si Tracy at ang iba ay nahiga para maiwasan ang pagsabog. Itinago ni Tracy sina Jin at Fatty sa ilalim ng hagdan at binalaan sila tungkol sa isang taong gustong pumatay sa kanila. Hinala niya si Andre ang nasa likod ng pag-atake ngunit hindi sumasang-ayon ang iba. Ipinakita niya sa kanila ang isang pinto at ipinaliwanag kung paano sila makakatakas habang tinatakpan niya sila. Si Fatty na may access card ay nagpasya na gawin ang unang pagtakbo sa kabila ng panganib.
Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang tumakbo ngunit tinamaan siya ng palaso sa leeg. Nagpatuloy siya sa pinto at binuksan ito para makadaan ang iba. Habang nakatakas ang mga babae ay isa pang granada ang ibinato sa kanya na ikinamatay niya sa isang pagsabog. Umiiyak si Jean para sa kanya ngunit hinayla siya ni Tracy palayo upang magpatuloy sa paggalaw. Nagtago sila sa ibang kwarto ngunit patuloy pa rin sa pagsunod sa kanila ang misteryosong lalaki. Nagtago ang dalawa sa isang banyo nang magsimulang tumulo ang nakakalasong gas at sinubukan nilang buksan ang pinto ngunit nakalock ito mula sa labas. Hindi na makayanan ng gas na nawalan sila ng malay at dumating ang misteryosong figure na kumukuha sa kanila. Samantala si Fatty at ang isa pang lalaki ay nakarating sa control room at tinanong si Ishigaki tungkol sa sitwasyon. Ibinunyag niya na si Andre ang nasa likod ng mga pag-atake at dinadala niya ang mga babaeng walang malay sa isang trolley. Naniniwala si Ishigaki na gumagana si Andre nang hindi nakukuha at nasa monitor. Nakikita nila na siya ang may control. Nagpa siya sining na hanapin muna nila ang lokasyon ni Andre bago umatake. Ibinigay niya ang notebook na may ilang numero kay Ishigaki na naniniwalang maaaring password ang mga ito sa isang supercomputer. Pinapasok niya ang mga numerong nagbubukas ng mga lugar na dati ay hindi na-access. Biglang bumangon ang isang scanner mula sa lupa na nangangailangan ng handscan para sa pangalawang antas ng pagpapatotoo. Ang handprint ng supervisor ay kailangan upang magbigay ng access at kung hindi nila ito i-scan ang system ay masisira sa sarili. Nagpanik yung ibang lalaki pero binibigyan siya ni Ning ng plano. Inutusan niya siyang tumakbo sa cafeteria at dalhin ang katawan ng supervisor bilang isang normal na tao ay kukuha ng 10 minuto upang masakop ang distansya ngunit siya bilang isang atleta ay makakarating sa oras. Ang ibang lalaki ay nahaharap sa maraming hamon habang tumatakbo ngunit pagkatapos ng ilang paghihikayat mula kina Ning at Ishigaki ay nagpatuloy siya. Sa cafeteria ay nagpupumiglas siya ngunit kalaunan ay dinala ang katawan ng supervisor at tumakbo patungo sa control room. Doon ay nakita niya si Andre na nakatayo sa kanyang daraanan ngunit hindi siya huminto at ginawa ito sa tamang oras na inilagay ang kamay sa scanner.